Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, reading ito for Water Sign Cancer, Scorpio, Pisces. Let's start the reading, guys. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. Kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading, pwedeng tarot reader, i-search mo na siya sa Facebook. Okay, siya po yung pwedeng magbigay ng personal reading sa inyo. Ako po, hindi pa po ako nagpa-personal reading, pero kung magpa-personal reading ako, i-announce ko po yun doon sa aking TikTok. So, feel free to check it out, yung aking TikTok shop. Okay, let's start. This is for the sign of Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. You do have your passion, the mirror, and seduction. Okay. I feel like there's someone na pwedeng ka-connect mo ngayon, and there's a lot of chemistry sa inyong dalawa na itong taong to. Nakakakita tayo na mahal mo, there's emotions, of course. There's a lot of love between the two of you. Okay? With the mirror, maybe may twin flame connection pa nga para sa iba. Or, may mga similarities kayo. Kung hindi man twin flame connection, maybe may mga nakikita kang pagkakapareho ninyo. Nagmamatch. Kaya there's a possibility na mabilis niyang or madali para sa kanya or madali na magkaroon ng connection or mahulog sa taong ito dahil ang daming pagkakapareho sa inyo. There's communication with the girl to. Some of you, may mga bagay kang gustong i-cut off, the sword and rose sa buhay mo ngayon. Maybe something to do with very toxic na sitwasyon. Healing heart is here. So, healing from heartbreak, freedom from toxic. So, you want to free yourself from this toxic. Some of you, this is another connection kasi seduction. Lumalabas ito na pwedeng you could be in another connection. Pwedeng relationship, pwedeng wala. Pwedeng may kakonect, alam mo yun, parang may kakonect ka lang. Pwedeng ganun. Yung iba pwedeng may relationship, so pwedeng live-in partners or maybe marriage. Yung iba naman, pwedeng wala. Pwedeng may ka-connect ka lang, iba ka flirt, ganun. Pero you want to cut this off kasi this one is very toxic. Okay? Yan, lumalabas ito as the keys on a ring. So, this is other options. And, you want to focus more on a connection or relationship na may friendship na involved. So, talking is here. So, a lot of talking, a lot of communication na nakakapagpabago sa iyo as a person or nakakapagpabago ng malaki sa connection. Yung iba sa inyo mismong pagbabago sa connection kasi pwedeng hindi naman ganyan ka-intense yung connection before. But, because of the communication na nangyayari sa inyo ngayon, medyo nagiging mas intense yung connection. So, let's find out who this person is that you are dealing with for the sign of Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Sino to person na kakonect mo? Love call. Karmic relationship is here. Wedding ring is at the bottom of the deck. So, yeah, might be my marriage na involved. This could be a person in the past. And with a karmic relationship, so it feels like some of you, kung may other connection na involved, whether sa side mo or sa side niya, it's like a karmic connection. Pwedeng may mga lessons na dapat matutunan doon. Like,
kailangan i-acknowledge mo rin na yung person na ito, no? Pwedeng may mga kakonect siya because, or may kakonect siya because kailangan, or dapat niya talagang makakonect yon para matutunan niya yung mga dapat niya matutunan sa buhay niya. And the other way around, ganun ka din. So, maybe there's a connection between the two of you. Pero, the way I see this, may iba pang connection involved. No? Pwedeng somehow, yung other connection na yon, nandun yung energy ng parang kailangan, for example, sa side mo, no? Pwedeng itong other connection na to, kailangan mo pa kasi itong person na to. So, there's this sense of dependency. No, nakadependent ka dito sa taong to, and might be ganun din. Itong person na to nakadependent sa'yo. So, anyway, emotions ninyo sa isa't isa. Ano yung mga emotion ninyo sa isa't isa? The chaser and cassette is here. One more card. Love, wedding rings is here at the bottom of the deck. Yung iba, high chance that this is a twin flame connection. You're mirroring each other. Pareho yung mga cards na lumalabas. You see this? Wedding rings, and yung bottom of the deck mo is wedding ring. So, this could be a twin flame. Love call, which is ito yon. Those are mirroring cards. So, as you can see, ilan pa lang naman yung kinukuha nating cards. Dito sa side mo, 6. And there's a lot of cards here, pero talagang nagmi-mirror yung cards nyo. And you do have here the Grim Reaper, the girl with the snake. Okay. So, kukunin ko rin yan sa side ng person mo, guys. Emotions niya para sa'yo. Kisses is here. And this is love. Lightning. And addiction. Dito sa part na ito, I don't know, both of you might be in another relationship. Pwedeng hindi lang isa. Pwedeng pareho kayo. Pero some of you, pwedeng isa lang naman. Okay, if there's no other connection na involved, this is not your reading. Kasi meron talaga eh. No. Okay. I feel like ayaw mong mawala itong person na ito. Like, you want this person, nandyan lang siya. Kasi, you love this person. No? And, may mga bagay na pinag-usapan kayo or sinabi siya sa'yo na paulit-ulit yun na nasa utak mo, nasa isip mo. And those memories are like, mas lalong nakakapagpatibay ng connection ninyo. Na parang ito ay soulmate talaga. Kasi bakit gano'n? Like, hindi naman ako ganito. Sa iba naman after a month or so, nakakalimutan ko na. But this person intense mas iba yung kanya. Like, kahit ilang linggo na or ilang buwan na, hindi pa rin nawawala siya sa isipan ko. So, this is like you know already kung ano yung emotions mo for this person. And this is love. Nandun yung pagkakagusto mo sa pakikipag-communicate or yung mga sinasabi niya sa'yo. This is really, making you feel na may chance sa connection niyo even though there's a third party situation. With regards sa third party, girl with a snake, this is the third person sa side mo. And nakikita natin na the Grim Reaper, parang it's hard for you na mabago pa yung
connection ninyo na taong to. For you, you feel like wala nang chance. You feel like the relationship is over or the relationship needs to be over. Diba? Parang feeling mo it's very toxic, it's not healthy anymore. Hindi na siya nag-work out. Maybe your person might be being narcissist na. And so, even though there's wedding ring, so maybe if there's marriage na involved, tinatry mong i-work out because of this. And, or, kung sa side niya yung may marriage na involved, pwedeng, tinatry mong i-work out yung connection mo with your person kasi medyo parang feeling mo, mahirap i-connect yung sa person ko na ito. So, I need to focus on what I have now. Pero, yun nga, pwedeng nagkakaroon ng chance ngayon dahil sa mga bagay na naaalala mo or naiisip mo sa person na ito. Nafe-feel mo na may chance. Pagdating sa person na ito, this person loves you. Kisses and love is here. And, dahil dito sa pagmamahal na ito, I feel like, itong person na ito, compared to you guys, wait lang, may isa pa palang card na hindi ko na ilabas kanina, but nakita ko lang siya na nakaiba yung form niya. So, kukunin ko rin to. Photograph is here. So, this past person, there's a particular event or photo na parang itong person na ito, kahit wala ka, yung photo na yun is nandun lang. Like, nasa phone niya or nakatabi lang. And, might be, pwedeng itinatago niya yun or hindi niya sinasabi dun sa person naman nakakonect niya. So, this person is hiding something dun sa person niya. And that is you. No? Kung hindi ito photo, maybe messages of you, etc. Tinatago. And maaaring ganun ka rin. Pwedeng itinatago mo rin yung connection or communication ninyo ng taong ito. But, anyway, this person loves you. And, gusto niyang gumawa pa ng mga bagong memories for you. So, thinking about the future, willing siyang magkaroon or gumawa ng transformation sa kung ano yung buhay na meron siya ngayon. Parang gusto niya baguhin ito. Hindi siya masaya. And this person is I feel like ilang beses niya rin tinry na hindi makipag-connect or communicate sa'yo or umiwas, pero alam niya hindi naman siya makakaalis or hindi nangyari yung pag-alis ng connection or communication na yan. Anyway, what will happen in the future sa inyo dalawa? Heart with the key is at the bottom of the deck. Future is, you do have here the Phoenix, soulmate, and keys on a ring. Okay. Yeah, I told you you're mirroring each other. Keys on a ring is here. Cassette and healthy choices. Hand of cards. Okay. Okay.
In the future, may malaking transformation sa connection na ito. I can see a decision na kailangan gawin in the future. And I feel like hindi ka na mahirapan gumawa ng decision because you are willing or you are more open this time around kesa noon. Kumbaga iba ka na mag-isip in the future. And maybe you are longing for partnership. You want growth. And if ever there's a connection na parang feeling mo hindi na nag-grow, hindi siya okay, toxic, etc. There's a chance na you will leave that situation or aalisan mo yung yung situation na yun or i-end mo ang connection na yun because you no longer see value or you don't see yourself in the future na nandun sa situation na yan. So you are going to leave especially with the heart with the key and the runner. So nakikita natin yung pag-alis or pag-takbo mo sa kung ano man yung sa minsan na naka-stuck ka, sa minsan na bagay na parang or sitwasyon na parang feeling mo andyan ka na talaga pero nagkaroon ng mga bagay na nalaman and because of this, nagkaroon ng malaking pagbabago and I can see you getting out of a situation wherein you feel like hindi ka na pinahalagahan or wala nang halaga talaga at all. Sa person na ito, this person is taking a risk, yung person mo in the future. Magte-take ng, actually both of you are. Kasi ang focus niyo is you want to be happy. You want to be happy. And the cassette is here, no? So, it's like may mga bagay na gustong balikan. May mga bagay na hindi. Like, yung connection ninyo is like a cassette tape. Of course, some of you, or maybe all of you, alam kung ano yung cassette tape, no? Yun yung literal na cassette. I don't know kung may mga nanonood ba dyan na from Gen Z, no? Pwedeng hindi nila alam kung ano yung cassette. But anyway, it's a cassette tape. And, yun yung uso nung araw na pagpapatugtog. Diba? Kung ano lang yung laman ng cassette tape na yun lang, walang ibang istasyon. Kumbaga yun na recorded, kumbaga. So anong ibig sabihin nun? Maybe sa connection ninyo, there's this energy na parang kahit anong gawin nyo you will end up with this person or you will end up together. Parang ganun. Kahit anong gawin nyo, palit or stop or pause. Diba? Sa connection na ito. Especially, this is a past person. So, nagkaroon man ng stop or pause sa connection ninyo, alam nyo na laging mababalik at mababalik So, in the future, there's a decision to make between the connection. And, Cupid's arrow is here. This is have faith, love is coming, surprise, invitation, or meeting, hesitation. And this is soulmate. So, your soulmate is coming. Paparating na siya. Okay? So, a lot of ending din muna sa side mo before it happened. Yan ang Cupid's arrow. Pero bago mangyari itong Cupid's arrow na ito, there's this karmic relationship. So, might be kailangan ding alisan or kalasan. Especially, nandito yung coffin. Ayan. And axe, axe is break up, separation, stop the pattern. So, that's it for now, guys. Thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.